himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa? Yes! Ginakaya pa? Yes! Ukon, kaya-kaya na. Yes! Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong aga gid sa inyong tanan. It's another Saturday morning and we are so blessed this very day. Kaya it's already May 23, 2026. Kagambali darang imo nga upod sa inyong balay or sa imo darang nga gabiyahe, maayo gid ang aton Ginoo nga ginaalagad. It's 2 minutes past the hour of 8. God has been faithful. God has been good. We would like to thank, syempre, Doc Ramel Uy for having us, the CEO of K5 News FM, Iloilo 88.7. K5 Ray Umalay, the SB member from Pototan. K5 Ray, salamat gid. May God bless you sa imo nga pagserbisyo. Hindi lang diri sa may K5, kundi sa Banwa sang Pototan. Siyempre, K5 Ted Francia, Tito Ted, thank you for really paving the way for us to be here sa Kamustahan with Pedro. God bless you, gid, sa imong mga outreaches this very day. Kag siyempre, ari, gid, NBA Finals na subong. Matsagan ko ang kulang sa Spurs, ang aton di nga tech diri mo. Ibigado mo, di dapat kung pagpasa kay Wimbe mo na, kung may arang nga ligwa sagwa, si Sir Paul Gurara sagwa. Anyway, kidding aside, we would like to thank Sir Paul Dihada for being so faithful sa aton diri nga tech, no? Kag sa inyo dira nga may arang nga birthday this May, happy birthday. Alright, sa inyo dira aga pamati sa inyong radyo sa 88.7. You could go to our Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7. Like the page and share it with others this very day. Malapit na naman ang aton nga pagselebrar sang kaadlawan sa mga tatay nato, no? Pero hindi pa man subong ang semana sa sunod pa. But we will be sharing this video. This video is called Tay Salamat. Hopefully, this would be an encouragement sa aton mga tatay. Kay Kisado, ang Mother's Day, do kadamo sang gina-celebra. Pero ang Father's Day, do medyo nawigit, how? Anyway, kidding aside, may this video encourage all the fathers out there
Salamat gid sa inyo nga serbisyo. Hindi lang na sa inyo nga panimalay, kundi kung diin man kamo. Subong, maybe some of you, mga bumbero, mga coast guard naton dira, mga military naton dira are listening. Maybe mga seaman naton online, nagapamati, no? God bless you gid sa mga tatay naton da, agatinguha para sa inyo nga panimalay. May God bless you. May this song minister to you. We will be sharing a lot of things this very day. So share. And I know medyo mainit-init magyapon chimpo, pero lapit na lang ang June, so medyo malamig na naman na. Grabe no, kung mainit gareklamo kita, kung malamig gareklamo man kita gyapon. Ano na lang ni? But anyway, we have to pray for our nation, we have to pray for our families, we have to pray kadamo lang gid sa mga nagkalatabo subong nga mga inadlaw, pero matutom kag maayo gyapon ang aton Dios nga ginaalagad. So here's the song Tay Salamat. Hope you're gonna like it. Share this video. And also listen to the song. Medyo sa inyo dira ang gapamati sa inyo radyo. Tunog-tunugan yung inyo radyo para makabati man ang sa mga pihak dira nga mga neighbors ninyo. Oh, here is the song Tay Salamat. Listen and watch this. Sa amon naasa ko ka mangita kwarta para sa ato pamilya pabalain hindi ko kaintindi. Klaro na sa akon ang sakripisyo mo. Nagaklaro na sa akon ang mga pag-iya mo. Sa amon nga dalan kami naging pag-on. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat na kami protektado. Tay, salamat sa madamo ginapangamuyo ko. Maglawi pa kabuhi mo. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat na kami protektado. Tay, salamat sa madamo ginapangamuyo ko. Na maglawi pa kabuhi mo. Tapusan mo nga tiniod ikaw pagkaserbisyuhan kag sa simple nga pagkabutang ikaw pasidong ka. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Tay, salamat sang madamo ginapangamuyo ko.
maglawig pagkabuhi mo, Tay. Salamat sa pag-alaga mo, Tay. Salamat na kami protektado, Tay. Salamat sa mata mo, pinapangamuyo ko na maglawig pagkabuhi mo, Tay. Salamat sa pag-alaga mo, Tay. Salamat na kami protektado, Tay. Salamat sa mata mo, pinapangamuyo ko na maglawig pagkabuhi mo. Tay, salamat sa pag-alaga mo, Tay. Salamat na kami protektado, Tay. Salamat sa mata mo, pinapangamuyo ko na maglawig pagkabuhi mo, Tay. Salamat sa pag-alaga mo, Tay. Salamat na kami protektado. Alright. Shout out good sa mga tatay naton dira, no? God is really doing great things. Sa muna gani kina-encourage kinato ng mga tatayan naton. Dapat gidya kamo gidyang malid sa inyong mga panimalay. What we meant by that is that nga kamo gidya una nga magadangop sa Dios, mga muyo, di man nga saying doing religious things, but kamo mismo madeklarar sang kaayuhan sa inyo panimalay, sang blessing, kamo ang maging kung sa ano pa example sa inyo nga mga kabataan. Hindi tanan ni pagpadugayon pa kaya na to si Bishop Sugwa. We will be talking about a lot of stuff this very morning, but I know that the Lord is doing great things gid sa ato, no? And makadto na kita, Sir Paul, sa aton nga slide. Ang aton nga question for everybody this morning is that, do you want to be made well? Basi sa inyo dira nga pamati subong, maybe you're feeling a little bit of sickness, or sa inyo dira nga pamati subong ara kamo siguro sa ospital, orang iban sa inyo basi may ara kamo dira nga mga bagay nga ginabatsyag subong, no? Amuni subong ang aton nga pagaistoryahan. So Sir Paul, ma-proceed kita sa aton nga mga slides dira. So we will be reading from sa next slide siguro, Sir Paul, ang munang conclusion naton karon. Do you want to be made well? Our scripture is from John chapter 5 verse 1 to 5. That's the next slide. Basahon lang natin. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the ship gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has 5 roofed colonnades. In this lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. May-ari isa katawo, one man was there who had been an invalid for 38 years. Next slide kita, Sir Paul. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" Gimangkot gyud sa sang Dios. So sa inyo dira aga pamati subong panguton kuman kamo, gusto nyo bala subong nga maayo kamo sa inyo nga ginabatsyag? The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, take up your bed, and walk." And at once the man was healed, and he looked up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. Verse 10. So the Jews said to the man who had been healed, "Is it the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed?"
But he answered him, "The man who healed me," hambal dire, sa next slide, Sir Paul, "that man said to me, 'Take up your bed and walk.'" Yun ang balansa ni Jesus. They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your bed and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well." Amo ni sadya. Kamangkot sa si Jesus kung gusto mo maayo balyatani kung pwede man ni galing wala may pakadto sa kon sa pool no kadira ako nung healing amo nang signs sa healing pero just get up, balya stand up, get up and walk. Tapos ang balya di see you are well, ang balya naayo ka na. Sin no more. Ayos? That nothing worse may happen to you. Base kita, gusto lang naton maayo. Matutom na ko sa Diyos kay gusto ko maayo. Gusto ko matutom sa Diyos kay para madula na yung problema. Once ka naayo na, once nadula ng problema mo, ay nako, base mabalik kita sa aton ng mga nanliligad. Tani hindi man. That man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him. This very morning, ang aton subong nga pagaistoryahan is do you want to be well? Muna. Ang sadya galing, kay hindi lang ni saya nga para maayo ka mo. But more than that, after you are made well, you have to what? Repent of your sins. Balikda at talikda na naton ang mga sala naton. So here, first slide there, Sir Paul, next kita, are recognize our total helplessness. Dapat, kaya ko ni. Baskan wala ng Diyos, makaya ni Maya. Hindi. Dapat, you have to recognize this. The sin of despair, a multitude of invalids waiting for a miracle they couldn't reach. Nakatambal dira. The ship gate, a place of sacrifice, yet they lacked a Savior. Hambalanta ka mong subong. Hindi ni siya madala sa kung ano nga rituales, hindi ni siya madala sa kung ano nga pagiging religyoso, hindi siya madala kung hindi. Si Jesus lang gid ang may sarang nga mag-ayo sa imo kag sa akon. The man's condition, ano natabo sa tawo to? 38 years of paralysis. Terrible, no? Basi iban sa inyo since birth, mambalsla, wala ka na pag-asa, hindi ka na makalakat, hindi ka na makambal, hindi ka na makabati. Siyempre, hindi man sila guro kabati kay, but what I mean is, sa iya to 38 years, his response to Jesus, I have no one, total human inability to change his own state. Meron kita isa ka illustration no sa Ezekiel 37, the valley of dry bones. Just as the dry bones could not breathe life into themselves, we are spiritually dead and unable to move toward God without His sovereign intervention. Our helplessness is the starting point for His grace. So diri naton makita, we have to recognize nga kinanglan naton ang bulig. Ikaw da subong, kung ara ikaw dara naga pamati subong or ga lantaw diri subong online no, ano bala ang imo nga kondisyon subong na dapat i-recognize na naton. Good morning Ma'am Winifreda, Sir Pastor June kag Elias Escobar, good morning sa inyo. Next slide, Sir Paul. Are, experience the power of Christ's word. Kabalyadi, get up, take up your bed, and walk. Amo ni nakita ko diri. Sa aton ba lang, agapangamuyong gusto kita mag-ayo. Okay, amo na niya. Ako, si Lord na lang ni mapabangon sa akon. Or si Lord. Hindi. Dapat, may ara ka kag ako nga role nga dapat kita mismo i-practice naton nga i-declare naton nga maayo na kita kag ma-action kita kung sa baga kung sakit ang imong likod balaan mo na nga naayo ka i-praktison mo na i-stretch mo gawain mo nga likod kung wala ka nakalakat sang tadlong dapat praktison mo na nga malakat ikaw sa sang tadlong by faith. Jesus didn't use the water, He used His word. Tandaan nyo at once the man was healed. Christ's commands are also His enablements. There is power in the word of God.
ang sadya diri sa aton kay kadamo pa kita sa mga rituales nga ginaobra, kadto pa kita sa mga munogbulong nga hindi man tsakto, kadto pa kita dira sa kung ano dira nga mga sino-sino dira nga mga munogbulong nga balya, hindi, kadto na kamo, balik na kamo kay Jesus, dapat masali kita sa pulong sang Dios. Kag ari, biblical illustration, Genesis 1, in the beginning God said, "Let there be light." And there was light. The same creative power that formed the universe is the power that reformed this man's legs. Tandaan nyo gid ini. Ang Diyos naton nga ginaalagad, ang Diyos nga manggagahom, kag ang Diyos nga sarang mag-ayo sa imo kag sa akon nga kondisyon. When Christ commands the impossible, He provides the power to perform it. His word is not just information, it is transformation. Gusto sang Diyos sa imo kag sa akon nga hindi kita magtiner sa kung anong opresyon, sa kung ano nga butig sang panulay nga sa punta mo ka nagilang na sa inyo dira no, base sa inyo sa una nagatrabaho ka mo namin yung trabaho pero wala ka mo nakapasar sa inyo mga medical, iban sa inyo base mga seaman or mga pulis or mga military, hindi na kamo kabalik sa serbisyo or mga bumbero kay tungod ni amo ka mo na yung kondisyon. You have to declare the word of God kag hambalon mo gid, Lord, gapatigid ko nga ikaw ang Diyos nga maayo sa akon. So here, next slide kita, Sir Paul. Letter P, prioritize the healer over the healing. May distraction ding tao. The man was so caught up in the miracle and the subsequent pressure from the religious leaders that he initially missed the identity of his Savior. The Jews focus on the bed. The man focus on the blessing. Both miss the benefactor. Ang sadya kay ga-focus kita kis yes, nakaayon ako, grabe kanami isang milagro, kanami isang blessing, ayos na ni, pero kisa nalimta naton kung sino ang nag-ayos sa aton, kung sino ang nag-heal sa aton, sino ang nag-provide para sa aton. Grabe. Tandaan nyo gini, this is a warning, this is a reminder for everybody. Sa Diyos inyo, iban nga po, ya Lord, kung makatrabaho lang, gid ko Lord, matutong ko si mo, nakatrabaho lang, wala na, hindi mo na makita. Hindi mo na makita kasi hindi mo na makita dra nga gatutom sa Lord, wala gid no. May ara kita nga story sa Bible, the 10 lepers. 10 were physically cleansed by Jesus' word, but only one returned to fall at his feet in worship. Ay, kasubo sini. Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? A miracle without a relationship with Christ is an incomplete restoration. Karon mga muyo kita nga mag-aayo ka mo pero hindi na ako maayo or si sino maayo, si Jesus maayo, pero hindi dira naga-untat. Paayo ka mo tuod pero dapat dangop ka mo sa Diyos nga nag-ayo sa inyo. Next, letter E, examine the spiritual root. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well." Yung pangita sa liwat ni Jesus. The second encounter, Jesus actively seeks the man out of a second time, showing his persistence in pursuing the soul. More than just the miracle, ang gusto yan ni Jesus is that ikaw kag ako magrepent, maghinulsol sa aton mga sala, manumbalik sa iya, kay gusto niya, hindi lang kita diri ayo sa kalibutan, kay hindi lang kita diri nami sa kalibutan, kundi magaupod kita sa iya sa himaya. Holiness over comfort. God is more concerned with our spiritual state than our physical is. May ara kita nga biblical illustration dire. The woman at the well. Just as Jesus addressed the Samaritan woman's physical thirst for water to expose the deeper spiritual drought and history of sin, he addresses this man's physical wellness to pivot toward his spiritual need. Amen? Amen? Hindi lang ni siya nga maayo kamo one time, big time muna, but we have to have this continuous relationship with Jesus and dapat maginulsol gid kita sang aton mga sala. Next, negate the power of sin.
aring sadya. Hamba ni Jesus sa iya, sin no more that nothing worse may happen to you. So, hindi gali namin nga naayo kita, mapinagusto na lang kita, no. But we have to sin no more. The worst thing, while not all sicknesses is a direct result of specific sin, Jesus warns that eternal judgment is far worse than 38 years of physical paralysis. Grabe, no? Grace is not a license to sin, but a liberation from it. It is the power to live the old life behind. Iban sa inyo, base isang una, nagplainom ka mo, palabisyo ka mo, kung ano madra. Tapos ginayo ka mo sa Lord. Pagtapos nyo ayo ba, binalikan nyo pagid. Naglala na gid. The woman caught in adultery sa John 8:11. After protecting her from her accusers and showing immense mercy, Jesus gives the same mandate. Go, and from now on, sin no more. Hallelujah. Mercy is the foundation for a new life of obedience. Tandaan gid ni naton, biskan ako hindi man sini exempted sa amo sini nga ginaistoryahan naton. And lastly, ari na kag diri kita magatakop, Sir Paul. But before kita magkadto dire, if you are watching subong and if you are listening and you need healing, I want you right now to declare healing sa inyo nga kaluwasan. No, kung may ara ka mo dira upod, kung ang ulo mo sakit, ipalihans mo na imo nga upod sa imo kung diin sakit sa imo lawas, sa imo heart, sa imo kamot, sa diin dira. And we would pray subong nga ayuhon kamo sang Dios kag hindi lang na pagtapos ini dapat ya mag-repent kid kita, maginulso kita sa aton mga sala kag dapat si Jesus ang maging sentro sa aton. So if you need healing right now, please put dra sa may chat naton kay pangamuyuan naton kag deklarar naton subong nga wala sang bagay nga hindi maubra kag maayos ang Dios. In the name of Jesus, we declare healing subong Ginoo kag pag-ayos sa tanan nga pamati subong. Kung may mga gasakit sang ulo, hindi ka tulog, iban sakit sang likod, iban Ginoo Lord God, either Lord may ara na sila nga pag-blood test nila Lord God kasalalaka ng ilang mga uric acid, mga cholesterol. In the name of Jesus, we declare that they would be made whole. We will be made whole in Jesus' name. Lord, whatever Ginoo Lord God nga oppression sang panulay gina-rebuke na namon in Jesus' name. Wala ka sang lugar, wala ka sang puder sa sining nga mga tawo subong, and we declare the blood of Jesus, and by the stripes of Jesus, He said in His word that they would be healed in Jesus' name. Amen. Okay, so kung nagtapos ka na to pangamuyo, i-check kabe mo lawas be kung kasakit ka magtulon. Tistingi bitulon ka, kung sakit likod mo bit, tistingi bi i-bend ang imo nga likod, or basing imo ulo lang tawabi, cheka kung naayo na ikaw, kag, tandaan mo si Jesus ang nag-ayo sa imo, kag, ari, dapat, maginulsol na gid ikaw sa imo nga sala. Next slide, kag last slide kita, Sir Paul. Tell others of His mercy. The man went away and he told the Jews that it was Jesus who has healed him. Sa inyo dira, laban-laban, nagaayo na kamo, dapat istoryahan nyo man ang iban, ay wala gali isang damo nga rituales, ay dapat gali hindi ko magbayad sa amo ni kadako para sa mag-ayo ko, ay hindi dapat gali mga amo ni nga mga religious acts para maayo. No, si Jesus ang maayo si mo. The only thing that we could also do is that tell others of His mercy. No, kanami Ginoo sang Ginoo na to, no. The natural overflow. Witnessing is not a chore. It is the natural overflow of a life truly touched by Christ. Once the man knew his healer's name, he couldn't keep it to himself. Our testimony isn't about our strength or our luck. It is about pointing others directly to the person of Jesus. The Gerasene demoniac, after being delivered from legion of demons, Jesus told him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you." Our lives are the living evidence of His grace to this watching world. Kag ang aton last slide, Sir Paul, ang motong first slide kagina. Do you want to be made well? The pool of Bethesda was a place of waiting, but the presence of Jesus made it a place of walking. Repent, turn from your own efforts, and turn to the living
water. Identify one paralyzed area of your life, bring it to Jesus, obey His word, and tell someone about His grace. Before kita magtakop, I-invite natin si Bishop Lerio diri to be with us. If you are here, naayo na ikaw, or iban sa inyo, wala pa kamusang relasyon kay Jesus, ang akon gidya, nga mensahe sa inyo, hambal sang Bible, you have to repent, ang next na gani, and be baptized, no? Then yung Jesus dapat, magpagtapos nyo inulsol gani, mapabautiso, gid ka mo sa tubig, para ilubong nyo ng mga daan ninyo, nga mga kinaugali, no? Pray this prayer with me, accept Jesus in your life, ka maghinulsol ka gid sa imo sala, hambalon mo gid sa imo nga baba, Ginoo, salamat sa akon nga kabuhi, nagahinulsol ako sa akon mga sala, patawara gid ako. Jesus, ginabaton ko ikaw bilang Diyos, kag akon manluluwas, bag-uha ang akon nga kabuhi. Holy Spirit, guide my life sa subong nakon nga kabuhi hasta sa katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, congratulations, find a Bible-believing, Spirit-filled nga church. May aragid ubrahon ang Diyos sa inyo nga kabuhi. Kag, ang next gida yung encouragement, dapat you have to subject yourself to water baptism. Kaging patay ni mo ang sala ng patay ginalubong para bago na ikaw nga tinuga. You could message us and pwede kita ka water baptism anytime. Hambal lang kamo no, kag sa inyo gusto magpabunyag, lubong, kasal, pa-dedicate sa inyong mga balay, etc. Message lang kamo no, subong. So we will be watching again. Tayo salamat siguro Sir Paul, and I will be inviting Bishop Lerio after that para sa iya naman insights, and I know na hidlaw na kamudaan kay Bishop Lerio no, kadugay man nga wala ta sa naupod. So here is tayo salamat, and we will invite Bishop Lerio to be with us.
sa simple nga pagkabutang ikaw pasidunggan. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Tay, salamat sang madamo minapangamuyo ko nga maglawig pa kabuhi mo. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Tay, salamat sa madamo pinapangamuyo ko nga maglawi pa kabuhi mo. Tay, salamat sa pag-alaga mo. Tay, salamat nga kami protektado. Tay, salamat sa madamo pinapangamuyo ko nga maglawig pa kabuhi mo. Alright, ladies and gentlemen, Ari Liwat, nagbabalik at nahidlogid Bishop ang damo sa inyo. Bishop Lerio Celeste is in the building. Good morning. Bishop, kamusta man? And siguro Bishop, no, it's good to be back and knowing Bishop namo gini siya sa mga connections and mga when it comes to our government. Bishop, siguro if you could help ang aton nga mga viewers kag kita tanan with all of these things nga gatabo sa aton subong nga kalibutan, how could we pray? How ano dapat ang aton nga gesture being Christian sa katabo subong sa aton nga syudad? Amen. Hallelujah. Praise God. Ang kinanglanon subog da necessity of prayer. Kay only prayer can change this nation mo. Amen. Number 1, subong niya kakatabo ay kamo kabalo ang gamo hasta ini sa sini nga November. Damo pagid ang mga katabo nga sobra-sobra pa. Wow. Hoy labot pagid ang katabo subong nga may ara another COVID. Actually ang regional director naton sa DOE isa muna ang upod ko anang regional director di sa region. Din subong dito sa India nagamiting sila nga how to prevent i-prevent nila bala nga hindi kasulod diri. Wow. So only your prayer maka-change ang butang nga hindi ni pag iparilis ang Ginoo sa aton. Amen. Kaya again ginobra naman ni Antichrist. Man-made naman ni siya. Because already ini nakaprograma. Way labot may global kita natawag globally nga natawag nga gutom. May wars of rumors kita. Yes. So ang necessity sang prayer na intindihan tani naton hindi mag-allow kita nga Christians nga daw bali wala lang bala. Wow. Go back kita in the book of Matthew 24 nga muna kita we are living sa Matthew 24. Na ako sa kakalipat we need to remind ang tanan nga mga tatumuluo. Yes. Nga your prayers can change all things. Only your prayer. Yes. Ada so amo na ang necesidad gid naton subong nga kinahanglanon. Yes. Iba nagapuasa, Mindanao to nagpuasa ang mga obispo to communicate sa ako ng Hambalya Bishop Celeste der sa si Bishop Bing sa Cagayan. Naga-spend time sila nga mga churches kag mga pastors nga na sa hotel to ginasponsoran si sa kasimbahan tanan sila ya body of Christ naga-prayer and fasting. Wow. For the sick nga katabo sa pungsod ta. Wow. Pero ang mga tumulis subing okay lang yan. Ay kamakabalo subong hambal sa Ginoo, we need to pray. Amen. Nga ang kamatayon mag-abot da ma-overcome naton kadamo mapatay. Yes. But not now, hindi pa kita. That's why Psalm 118:17 na Malya, hindi ako mapatay.
Kay isugid ko sa Ginoo kung ano ginobray sa akon nga Amen. kabuhi. Amen. You shall live and not die, with long life you will be satisfied. Amen. Then isugid mo ang basang Bible ang ginobra sa imo sang Ginoo. Amen. Subong niya ang deceiving, grabe mo. Ang marites bala ang voices ni Satan nga deceiving. Don't listen. Amen. Listen ka mo sa pulong sa Ginoo. We Amen. pray. Amen. The hands of God is moving. Amen. How to move the hands of God? Amen. Only your prayer. Amen. Righteous ba lang nga kasing-kasing nga pangamuyo. Mahal makita ang pangamuyo. Basi mapangamuyo kamo kay Maria. Si Maria nagluhod, nagibi nga si Jesus, iya Diyos kaya manuluwas. Yes. Nagpray siya because there is no other name Yes. sa langit kag sa duta, my God, but Yes. by the name of Jesus Christ. Nga Amen. makaluwas sa tao. Amen. Tapos ay panawag ka mo kay Jesus, hindi kay Amen. Maria. Yes. Kisa Maria nagluhod, sang duha iya katuhod. Yes. Kag nagdeklarar ang akon kalag, nagakalipay. Wow. Ang akon niya espiritu, nagakauhaw. Amen. So amuna ni Mirwan ang pangamuyo ni Maria. Amen. Kita ya mamamuyo na wag sa Ginoo kay Jesus. No other name mo ay nasa ngalan. Yes. Nga gapanawag kita, kundi mga nawag kita sa ngalan ni Jesus. Amen. Siya lang Amen. namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Mga katawan ba sa mundo ba nga halo kag umbok? Mabatian nilang pulong sino nagaurumpok lang. Do mga diwal man nga mga bakunawa nga mga krokodile. Anong espiritu inyo yaman? Time na nga magbugtaw ka mo, Amen. arise na Amen. weakening your spirit. Tambal sang Ginoo. Amen. Because the days are evil. Amen. When you slept, the enemy came. Matthew 3:75. Wow. So we raise your protection. Kamo kita nga mga tatay nga tumuloo. Yes. Yes. Kamo gikiper sa inyo kabataan inyo panimalay. For the promotion, for the protection, for the favor sang Ginoo. Amen. Bangod sang inyo nga powerful nga prayer. Amen. Kung subong nyo, tamad. Ano pag-bless inyo kay tamad ka mo? Ang prayer, amo na ang ihabi. Amen. Nga, talking to God, that's prayer. Yes. Magdeklarar ka mo nga si Jesus akong Ginoo, kag nyan siningadlaw magabot mang butang. Hallelujah. That's your prayer. Amen. Because prayer is talking, prayer is communicating. You will have what you say. Declare the righteousness, the goodness of your God. Amen. I-deklarar ninyo ang bata ko are blessed. Yes. Bata ko may futuro. Yes. Bata ko may advancement for the Yes. kingdom of God. Yes. Yes. So i-advance nyo bala. Hindi nga magtipon ka mo kag mag-toxic ministry naman kita, mag-marites ministry kita. Do hindi naman na insakto. Bunga nyo na nga a lifestyle nyo. Amen. When was the last time you stop lying? Nga ginabutigan yung kagalingon nyo, ang Ginoo ya. We are separated from God's presence because of that lifestyle kag karakter tabalang wala nang ka-change. Only God can change because of your prayer. Amen. Prayer changes all things. Amen. Dasay kung hindi ka mo mapangamuyon ano pag-shifting sang espiritu sang Diyos inyo kabuhi. Yes. Fill with the Holy Ghost. Amen. Fill with the fire of the Holy Ghost in these Hallelujah. last days. Amen. Because of your prayer. Yes. Kag yan hambal sa Ginoo, the burdens removed, destroyed because of your prayer, because of that Hallelujah. anointing. Isaiah 10:20 city. As long the power of prayer, you will survive. As long there is the spirit of prayer, there is revival. Amen. Amen. Tanong nyo, i-change ina yan sang Ginoo. Ang inyo panimalay, i-change ang environment sang Ginoo. Amen. Because you are men and women anointed, powerful, prayerful, nga men and women of God. Amo na ginapangita sa Ginoo. Hindi ang mga maayo nga mga tao magtukar maayo magwali. Ginapangita sa Ginoo Hallelujah. ang tagipusoon nga worshipers, hindi workers. Hallelujah. Ang workers yung mga ayo niya sweldo. Pero ang heart nga may kauhaw sa Ginoo, Amen. nga worshiper sa Ginoo, mag-follow lang ina nga sila mga workers. Why? Because there is a passion, there is a love para sa bulaton sang Ginoo. Amen. Bangod may purpose ang Ginoo sa kabuhi mo. O tuta na mablaga kabuhi ka mo, i-focus nyo bala nga amo tanan nga katabo, unahang imo ko galingon. Hallelujah. Kung ginatanaw nyo ang palibot, natanaw nyo ang problema, natanaw nyo ang kalibutan, apang brings discouragement if you're looking to the world. Brings discouragement hambal sang Ginoo sa palibot nga ginatanaw nyo. Ang tao yan nagatulok sila ya sa palibot kasi ning kalibutan. But hambal sang Hebro, ano hambal ya 13, ano hambal ya looking to Jesus. Amen. The author, the finishers of our faith. Amen. Because sa 13:5 so ano hambal ya will never leave you nor forsake you. Tanawan nyo bala ang promesa sang Ginoo.
ang attitude ninyong espiritu nga toxic, hala pa mati magtipon kag magmahala marites ministry, inoras dira kopi-kopi bilugan na sobra na nga pangapi. Tanong nyo ba ang life ninyo hindi mabinungahon? That's why always sa aton kabuhi, frustration. But subong sang Ginoo, we need ang frustrations of your Amen. prayer. Then makita ninyo ang bunga sa inyo pangamuyo. Then makita ninyo ang kamot sang Ginoo. Then makita ninyo ang promotion kag ang pabor sa Ginoo maskin din ka makanto. Amen. Kay taas ikaw sang Ginoo because you pay the price. Amen. That's why si Jesus early in the morning wake up and find a solitary place to pray to his Father. Lucas 23:43 no hambalya, Father, forgive them because these people, they are ignorant. O to lang ya, bi man lang yan migugmamaguswag kita ya, bayaran mo the elements of sacrifice of your prayer, of spend time to talk to your God with the Word of God. Because the Word of God is Rima. Rima, napamatian ninyo ang buhay. Napamatian ninyo ang Espiritu sang Ginoo. Kagabal sa Ginoo, ipalabot ang akong Espiritu sa mga churches. Ipalabot ang akong Espiritu sa mga katawhan. Amen. There is my Spirit, may kahilwayan sila. Amen. Amen. Espiritu sang Ginoo subong nagamove utot. Kag yan, hindi ka mapatay. Ang amigo ko nga pastor napatay sa Kalibo, ang superintendent nato dito sa Kalibo area, si Pastor Robles. Si Roger. Buhay, nga napatay siya. Taman ka sa ako sa misyon. Buta wala na blackout ka busy. We need wisdom to know what to do. That's your protection. Amen. You prayed in the Spirit of the Holy Ghost will guide you. Hallelujah. Hindi nga tanan, hapaan mo tanan aktibidades mo. Mapatay ka mo. Why? Amo na ma-blackout ka mo mga pastor, taman ka mo ka busy. Spend time to talk to God. Amen. Spend time for your family. Amen. Kung mabayaan mo yung family, kumapal kami mission. Hindi niya imo niyang flesh ta. We need balance. Amen. We need pahaway ang lawas. Tagod gamiton kita sang Ginoo. Amen. Hindi lang tanan hapan yung aktibidad sa law. Busy ka mo busy. Apang hindi ka mo busy sa pagpangamuyo. Hindi ka mo ba busy sa langit ka mang langit magbukas. When we Hallelujah. pray, the heaven is open. First Amen. Kings 17, hambal sang Bible. The heaven closed. But if you pray, hambal sa Ginoo, Hallelujah. earnestly, with sweet, hambal niya, falling, like a drops ang blood ni Jesus, ang pangamuyo siya. Hindi nga magtaway-taway ka mo, you fight, hambal sa Ginoo in prayer. Pabalhasi, hambal sa Lucas 22:24. Taga muna hindi nilaglahog ang mga butang because the enemy Satan visit sang imo kabuhi. Kan hindi ka mo mapanguntil yung problema, ihaboy nila di wasagya. Masakit ay sabwagya. Problema ay wasagya. Wow. Apang kung you stand strong, stand firm in prayer. Men and women of God, maskin ano, Hallelujah. kahaboy sang yawa, kahawaya. Yes. You'll be strong. Hindi ka mo matilig, hindi ka mo matandog. Why? Because you are anointed people, men of God. Amen. Amo na napangita subong sa Ginoo worship. When you worship, may gitara mag-worship. The enemy haraplag sila because no man can stand in the presence of the King because Amen. you are carrier of the anointing of the Amen. presence of the Holy Amen. Ghost. Wherever you are, dalang presensya sa Ginoo because ikaw nagrepresentar dira sa kalibutan nga ikaw makitaan hindi kundi makita ng himaya sa Ginoo sa imo Amen. kabuhi. Damo man katawan na chance, damo katawan tandugon mo. Bangon nagkanta lang ikaw, bangon nagpangamuyo lang ikaw. The burdens remove like destroy because of that power, because of that anointing ang balsang Amen. Ginoo. Then those people will survive, those people be healed, will Amen. be delivered. Why? Because you are carrier sang anointing sa Ginoo, mapangamuyoon ka. Gawali ka mo may kung mo magkanta, kung hindi ka mo spend time sa pangamuyo sa pulong sa Ginoo. Hambal sa Ginoo, you are nothing without me. Because I did not give anybody the glory because the glory belongs to me. Amen. And the glory dalon mo ina nga hindi ka makita kundi ang himaya sang Ginoo. Hallelujah. And then the glory belongs to God, not anybody or somebody. Yes. Tagambal sa Ginoo, even I did not give to idols ang pagdayaw kundi ang himaya sa akon lang. Amen. Ang glory sa akon lang hambal sa Ginoo in these last days. Amen. Kag niyan hambal sa Ginoo ginapangita ko ang mapangamuyoon nga katawhan. Wow. Napangita ko sila kay Dios badugbalo sa mga katawhan niya. Wow. Kag ini Pastor Val Peter, ang ministry ini hindi inilaglahog. We need a partnership nga rin diri because duha tatlo hindi kita matayog di Satanas. Amen.
Dua tatlo nga ginadayaw, ginataas ang ala ni Jesus, ang anghel nga isganan, ang mag-a-assist sa aton dire, si Michael, Hallelujah. Angel Gabriel, ang mga panong sa mga anghel upod naton nga rin dire, ka magapanandog siya sa mga pamilya, magapanandog sa mga tagsa ka mga balay, tandog sa tagsa ka mga katawan nga nagasadala sa lakyan, bangod ang winting sang gahom sa Ginoo, carrier ang gahom sang Ginoo, Amen. kita nga ginapadala sa ila. Amen. Trumpeter kita bangod ari dire ang mic amo di ginagamit sa Ginoo through airwaves. Amen. Kaamo ng Espiritu sang Ginoo. Amen. Where there is my spirit, ambal 2 Corinthians 3:17, he will be free. May kahilwayan kamo. Amen. May peace kamo. That's why kung pagpamati ninyo sining programa, hamla kamo, wow, may enjoy, may joy ako. Why? Because that's the Spirit of the Lord. Because mapangamuyoon kami. Amen. Kaya nga pangamuyo na mong ginatandog ang Ginoo. Amen. That's why because of your prayer, the hands of God is moving and there is no distance in prayer. Amen. That's why the very important today, the necessity of prayer. Hallelujah, Jesus. Because your prayer can protect your wife, can protect your children, Yes. can protect your family, can protect your house, can protect your ari-arian mo. Why? Yes. Because that's the power of prayer. Amen. 50 meters the front at the back at the left, the wall of protection because the name of Jesus Christ is powerful because of the word of God hambal sa Ginoo, because of His kabinaintal hambal sa Ginoo. Amen. Kagnya hambal sa Ginoo gusto niya palabot i-remind sa inyo. Amen. Kamo subong nga katulog kamo nga mga matamad nga espiritu ginabungkak namo sa ngalan ni Jesus. Jesus' name. Because the burdens remove dayok destroy. Because of we are carrier of His anointing. Amen. Isaiah 27 hambal ni Prophet Isaiah, as long ang kahom ko ara ka upod sa inyo matarong at tagipuson mapangamuyoon kamo ara kamo dala ninyo inang gahom sa Ginong ara sa inyo kabuhi Amen. kag diin kamo nagatindog mabong inakagnoan kan stop sa inang gahom sa Amen. Ginoo. Amo na tani career kamo puno bala kamo. Utod, we need to renew today. We need to refresh today. Amen. We need to restore in this season, in this last days, hambal sa Amen. Ginoo. Because wala nyo na-expectar i-release ang Ginoo, ang Espiritu niya. Wala nyo na-expectar ang mga butang iatag sa Ginoo. Kung wala ka mo balay, hambang niya mo ng season, magkibot ka mo, kay matutom ka mo, tagaan ka mo, lupa, tagaan ka mo balay. Amo ng season, may promotion ka mo. Amo ng tiniyong, tagaan ka mo money, hambal sa Ginoo. Tagaan ka mo business ang Ginoo. Tagaan ka mo gahom to get wealth, to get money, Deuteronomy 8:18. Now is the season that the Hallelujah. anointings, the burden is removed. Because that anointing hambal sa Ginoo give you power to get Amen. money, to get wealth, to get wisdom, to Amen. increase that promotion nga gifts nga ginhatag sa imo sa Amen. Ginoo. Amen. Iba kita may gift kita utod. Amen. Hindi nga tanan mawalig daan. No, that's different subong. Subong through airwaves kayo na tanan ka mo makatawan inyo anytime. Yes. Pabor ini sang ginawa. Kundi ginawali sang Ginoo Spirit sang Ginoo ikatsap ninyo. Amen. Take it and receive it because Hallelujah. that's the blessings. Touch it up, Hindi lang Lord. pirmi nabatian yung toxic, negatibo. But now is different. Amen. Because the favor, the presence ng Ginoo ginapadala na niya. Amen. Kag yan ini gamiton ini mga media kaangay sini they are blessed. No man number 1 in K5 gusto niyo sa hindi maang number 5 kuan ang K5 mga padala sa mga Ingles. Why? Because His word will not return to void. Amen. Whatever we speak ini hambal sa Amen. Ginoo mahimayaon Amen. ina nga magbalik sa akon because that's my word and I will fulfill it. Because Amen. I am watching my word. Amen. Tapos wag ginaliungan tadi Pastor Peter Bal ang pulong sang Ginoo kay siya Amen. lang ang ibalik naton. Yes. O himuon naton ini pribiliyo naton ini kaayo-ayo sang Ginoo. Yes. Thank Him. Kung mga muyo kamo pasalamatan niyo ang Ginoo. Amen. Kita mo si Diyo nagintakob siya sang monster nga isda kay matamad siya. Sa sulod sang tiyan sang isda 3 ka adlaw. Wow. Tuwa siya kabang muyo ay gabasa ka Bible. Kagto ang monster nga isda wala magapanot bras mapatay sa to sa baho sa sulod sang ipon sang isda. Hindi man kautot iutot sa sang isda kay wala man buli. Welan si Diyo na pangamuyo Amen. manawag sa Ginoo. Amen. Dito na nag-start naglingin ulo sang isda. Hindi kaduha na niya nga pangamuyo niya hambal sa isda na dumalupot na gid ako kagwanta. Hutod kung kamo prayerful ka pangamuyo kamo Yes. si Satanas hindi kagwanta. Galingin ang ulo niya. Habang kung hindi kamo mapangamuyo, si sa Yes. inyo ulo nagalingin kada mo problema. Hallelujah. Then ikatatlo, si Jonas nag-learn to thank
the Lord. Wow. Din ginbugas siya sang isda. Utod subong magpasalamat kamo sa Ginoo. Inarbas Lord, I thank you. Lord. Nga ang problema ko ginsabat na nimo. Kag yan hambal sa Ginoo ang sa ibabaw sa langit mabukas ang langit because you learn to acknowledge and to thank the Lord for the things He has done nga matabo sa imo nga kinabuhi. Pasalamatin ang Ginoo nga nagayo na masakit imo bata. Yes. Pasalamatin ang iyo kabataan, you they are blessed. Pasalamatin ang imo asawa nga na-restore ang iyong relasyon. Pasalamatin ang Ginoo nga may promotion ikaw. Pasalamatin ang Ginoo ang blessings financial kag ang kwarta kag lupaan magabot na sa imo. Why? Because you heard the word of God. And right now, the favor, the blessings imo nabatian. Kag niyan migugma si Jonah nagsunod sa Ginoo. Kay nakita niya kung mga muyo siya, the hands of God is moving. Amen. Kita niya paghublag sa Ginoo. Tod amo malagali na mapahublag ta malagaling Ginoo sa kabuhita sa panimalay Yes. naton. Amo Hallelujah. nang ihabi nga necesidad naton nga kinahanglan sa matang adlaw. Kag amo lagi nang ginhawas ang tumulo. Hallelujah. Nga ginaganawa ninyo, nga ginidiksunan nyo ang iyaton kabuhi. Amen. Amo ang pangamuyo, bless ang Christians. Amo ang pangamuyo. Di ko Kristiyano nga patay, ati wala na eh. Patay espiritu. Malignong espiritu, amo na mabato niyo. Apang ang gahom sa Ginoo nga pangamuyoon. Hallelujah. Makita mo ang fruition, not frustration. Fruition sa bangod sa prayer mo. Nga ang bata mo ginpromote, mga maalam sila. Yes, Ang bata mo may pabor. Ang asawa mo may maayong ang butang nagabot. Because Amen. that's the results, the fruitions of your powerful prayer. Ginsakripisyuhan nyo. Si Jesus find a solitary place sa pagpangamuyo. Kita ya tamad ta? Ano pag-anita? Back to you, Pastor Pete Bal. Grabe. 8:55 na, Bishop. We have 5 minutes. Let's just take this time na lang, Bishop, to pray and we will end. Lord, we thank you so much sa pulong mo nga ginaremind mo kami. Nga maskin ano matabo Ginoo nga may mga COVID liwat, mga virus liwat nga katabo nga gina-atake ang amon pungsod all of this nga because the demonic spirit of Antichrist ay na ang espiritu sa kalibutan habang mag-rise up ang mga Bible believer kag tumulo kag ideklarar ang pagagamhanan ni Kristo Jesus, ideklarar ang buhing nga pulong sang Ginoo kag ang pulong hindi babalik nga walay kapuslanan. Pulong sang Ginoo ginabantayan niya buhi inautod kag nanihambal sa inyo baba. Amay, I thank you so much sa nagapamati subong. Touch your people Ginoo once again and again. Touch sa mga salakyan nga nagadrive, touch sa mga passengers nga nagapamati, touch sa tagsa ka panimalay, touch Ginoo maskin sila malabutan, Father God. Lord, I thank you once again in heaven is open today. Nga ini nga stasyon Ginoo, airwaves Ginoo ipalabot in the west and the north and the south throughout the world because the name of Jesus Christ no other name in heaven and earth but by the name of Jesus Christ, and Satan trembles when we pray because the hands of God is moving. Lord, tanduga ang may paglaom. Ato makatawhan niya healing ang kahilwayan kalaglawas sa espiritu, healing financial, tagai sila paglaom, tagai sila kalipay, tagai sila gugma. Bangod Ginoo, the heaven is open, and then pamatian mo sila amay nga balaan. Ato magkatawhan nga panawag sa ngalan ni Jesus. Your life will never be the same again. The Lord will change you and deliver you. Father, I thank you. Bless your people. And even Pastor Bal and his family, continue use Ginoo. Sisini Ginoo nga buluhaton sa pagwali diri amay. The glory belongs to you, hindi kami amay. And I thank you for the victory today. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen and amen. Kaupo ni Bishop Lerio, ni Tita Beb Sagwa, ni Sir Paul. Join us as we declare have a purpose. Hindi ka mo magtakop sa inyong mga radyo, kag sa dire. After this, we have Gabay sa Bagong Buhay with Bishop Lerio. Bishop, salamat gid. God bless everybody. And see you next Saturday. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. God bless. Salamat gid sa pagpamati mga ka-purpose. Dapat mo mabalaan nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang